bahagi ng ating Fun Saturday. Alay natin sa ating mga kababayan. Puso ko sa bayan ko. At sa loob lamang ng ilang sandali, bubuksan natin ang ikalawang bahagi. Yan ang ating Tinig ng Pilipino para sa Pilipino. bahagi ng ating Fun Saturday. Alay natin sa ating mga kababayan na mga nagmamahal sa bansa. Public service. Ang ating pakikipag-ugnayan sa katotohanan para sa bayan. Ugnayan, pakinggan. Dito lamang yan mga kapitbahay sa ating palatuntunan. Saturday Live. Kasama ang inyong abang lingkod, 61 years in the service of the community. Pakinggan si Ferrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Eto na ang ating Kuro-Kuro Views on the News. Inside, Kuro-Kuro, Opinion, and Saturday Live. Pag-usapan natin ngayon mga kababayan ko ang ating legislative body of the government sa Pilipinas. Sa Pilipinas, ang ating Kongreso, the upper and the lower house, Senado, at saka ang ating Kongreso. Yan ang sentro ng usapan natin sa baka dyan din ang sentro ng kinabukasan ng mga mamamayang Pilipino. Especially, yung mga kabataan natin. Yung mga sumisibol na mga kabataan natin. And hopefully, yun din ang kinabukasan ng mga isisilang nating mga kabataan. Yan sa bansa. Well, doon sa mga kababayan natin, kagaya namin na nasa labas ng Pilipinas, maring hindi tayo apektado sa mga galaw at takbo ng pamamahala dyan sa Pilipinas. But one way or the other, para itong bagyo, may tapyas, may silakbo, merong dampi sa mga nandiyan sa labas, kagaya namin. Hindi natin may sasantabi, meron tayo mga kamag-anak na nandiyan pa rin. May mga kapatid tayo, may mga nanay, tatay na nandiyan. Kaya ang epekto sa kanila, sabi nga ng matatanda, ang sakit ng kalingkingan, dala ng buong katawan. So the future of the country is also felt by people outside of the country. Bakit natin pinag-uusapan ito mga kababayan ko? Sabi ko na nga kanina, lawmaking body ang Kongreso ng Pilipinas. So masaklap, masakit at saka nakapaninindig balahibo. Masabihin natin that the Philippine Senate in particular, right now, ang issue, the Philippine Senate is now the breeding ground for ignorance. Philippine Senate where ignorance breeds. Masaklap, di ba? Para bagang nakikita natin, aba dito parang mga kabuti nagsusulputan itong mga tanga diyan sa Senado. Nagsusulputan niya ang mga may alam pero bingi, bulag at saka pepe diyan sa Senado. Isang tabi muna natin ang Kongreso sa bakit lumalabas na sila ay mga aktor ngayon sa kaso, especially and in particular sa impeachment case ni Sara Duterte. But in general, sa mga aktibidades ng Senado ngayon, parang nakikita natin mga ignorante, mga bobo ang marami sa mga senador natin riyan. Mabuti na lamang hindi na natuloy yung isa. Kung hindi, naragdagan pa ng mga kabubuhan ng mga senador natin. Pakinggan natin ito. Nagtangka sa bakat ang tingin niya sa Senado, mababang klase. Nagsabing itong batas na ito, si Kuya Will yan. Si Kuya Will pala. Una, may angat talaga ang buhay ng mga Pilipino. Ang tanong mo, nakakapag-isip yung tanong na yan. Ikaw, ano sa tingin mong batas na ito? Babalik pa siya. Ikaw, baka may suggestion ka. Hindi.
Ikaw ba? Sandali ha. Ulitin ko pare ko ya, Marikoy. Ulitin ko ito. Tanong ng isang reporter kay Willie Rebillame. Salamat sa Diyos. Thank you at hindi nanalo. Kung hindi naragdagan yung mga bobo sa loob ng Senado. Ang tanong ng reporter, ano ang gagawin mo? Ano ang plataforma mo? Anong mga batas ang nasa isip mo na upang makatulong ka, magampanan mo ang tungkulin sa Senado? Ito ang sagot. Pakinggan natin. Bigyan niyo po ako ng isang batas man lang. Kapag nagsabing itong batas na ito, si Kuya William. Okay, magandang tanong yan. Ha? Una, may angat talaga ang buhay ng mga Pilipino. Ang tanong mo, nakakapag-isip yung tanong na yan. Ikaw, ano sa tingin mong batas na ito? Babalik ko siya. Ikaw, baka may suggestion ka. Anong batas ang naisip mo? Binalik yung tanong doon sa reporter. Ikaw. Anong batas sa tingin mo ang maganda? Tuloy natin. Tanga. Akala nito kasi yung Senado kaya niya eh. Kasi puro rin maraming tanga rin sa Senado eh. Pakita natin. Hindi. Ikaw ba? Kasi isa kang mamamayang Pilipino. Ano ba sa tingin mo ang dapat na batas na gawin ko para sa mga kababayan natin? Bakit ako sa kanila? Hindi kasi nga, gusto ko makinig sa inyo. Okay, yan. Gusto ko makinig sa inyo para tama to Tama itong tinatanong niya sa akin. Para papunta ko ng Senado, isa to sa mga tanong. Kung ako ito di ba, nagkakampanya. Sige. Paano po ba natin susolusyonan yun? Kasi lahat po tayo medyo aware naman sa problema. Instance. Pero yung solusyon, yun ang mahirap na parte. Number Meron na five. kayong mga panukalang naisip? Wala pa kasi, hindi pa ako nananalo. Pag nanalo ako, doon ko naisipin lahat. Ang iniisip ko na One step paano at a time. One step at a time. Hindi mo na akong tanongin ng mga ganon. Dapat ganun yung proseso. Dapat isipin mo na For example, kasi... Wala akong ano ano sabihin. So ano po ang solusyon doon? Kami bilang senador, ano po yung... Hindi pa nga ako senador eh. Na bill? Hindi mo na ako madaliin. Sandali ka. Hindi mo ako madaliin sa buhay na. At syempre, alam naman po natin na maliban sa pangatlong pagsisilak ng instance puso, ito. mapupunta talaga kayo at mapupunta sa matindihang debate, lalo na kung ipaglalaban nyo yung mga panukalang batas po ninyo. So, paano po kayo naghahanda sa mga ganito? Pero hindi ako makikipagdebate. Hindi ako makikipag-away. Makikiusap ako at hindi ako haharap sa TV na nakikipag-away sa kanila. Pakiusapan namin to, ano bang dapat natin gawin para matulungan natin to mga to? Ano bang batas na pwedeng gawin para naman guminawa ang buhay natin mga kababayang may hirap? So I think yun ang pinaka-importante. Hindi mo kailangang ipakita sa TV na magbabangayan kami, pagalingan ng English. Lahat mapag-uusapan eh. Lahat pwede mong pakiusapan. My colleagues, pwede ba natin gawin to? May mga lugar tayo naghihirap. Anong dapat na paraan? Isa yan sa mga nakikita ko. The Senate, where ignorance breeds. Doon nangingitlog ang mga tanga, ang katangahan diyan sa Senado. Bakit, tanong natin, bakit nagkalakas ng loob na kumandidatong senador ito? Sa baka deep inside him, ang tingin niya, si Philip Salvador nga, kandidato rin eh. Si Robin Padilla nga nadyan, number 1 pa sa eleksyon eh. Kung sino-sino pa mga artista, nandyan, yumaman, nagkaroon ng mga mansions ang mga ito. Anong record nila sa Senado? Wala. Bakit ko nasabing ang Senado ang breeding ground ng mga ignorante, ng mga bobo? Masakit pakinggan, pero prangkahan lamang tayo ng salita eh. Prangkahan lamang tayo. Ano ang kahulugan ng salitang ignorance? Katangahan, kabubuhan. Well, marami hong mga forma itong salita na ito. At anumang forma ng salitang ito na iniaangkop ko sa Senado, bullseye tama eh. May tusok eh. Tusok sa mata. Ignorance can take in many forms. Unfortunately, ang mga forma na ito, lahat ay tusok, apektado, at tama
na description sa marami sa mga senador natin. Fuera de los buenos, hindi ko nila lahat. Meron dyan mangilan-ilan na mga totoo, mga tapat sa kanilang tungkulin, tapat sa kanilang sarili, tapat sa kanilang mga sinumpaan na tungkulin. But sad to say, marami riyan ay nangingitlog ng katangahan. Maraming forma ang katangahan. Sabi nga ng isang kaibigan natin, ang katangahan ay maaring kakulangan ng kaalaman, lack of knowledge, kagaya ng napakinggan ninyo. Buti na lamang hindi nyo inihalal si Revillame. Pero yan ang isang maliwanag na halimbawa ng kawalan ng kaalaman. Lack of knowledge. Hindi ko minamaliit ang kanyang educational attainment sabagat may mga taong hindi nakatapos ng high school, hindi nakatapos ng elementary, pero may utak, may common sense, may dala na katalinuhan ang taglay niyang utak. Nag-aaral. Especially with the spread of our internet, marami kang matututuhan riyan eh. Ako nga, sa tanda ko nang ito sa araw-araw na nakatunghay ako sa internet, may mga natututuhan pa rin ako. Pero dahilan sa impression ng marami sa mga aspiring politicians natin, na okay lang naman ang Senado eh. Marami naman mga tanga riyan eh. Kaya ako, si Revillame for example, or mga katulad nito, malakas ang loob kong kumandidato eh. Popular ako eh. May programa ako sa television, may programa ako sa radyo eh. Kilala ako ng tao eh. Konting bola rito, konting bola riyan, okay na. But the truth of the matter is, wala kang knowledge, walang kaalaman. Ano ba ang responsibilidad? Ano ang trabaho diyan sa Senado? Hindi lamang yan, ang ignorance, ang kabubuhan, ang kawalan ng katinuhan sa isip, pwede ring isama natin yung mga may alam, with knowledge, may alam, may kaalaman. Kaya lamang yung kanyang kaalaman ay hindi tama sa katotohanan. Misunderstanding the truth. Kagaya na lamang, eto, isa pang halimbawa itong gusto kong iparating sa inyo. Nabanggit ko kanina yung pangalan ni Robin Padilla. Robin Padilla. Sabi niya, artista ako eh. Ginampanan ko na yung maging huwes eh. Ginampanan ko na sa role ko sa pelikula yung maging pulis, maging sanggano, maging judge. Ginampanan ko na lahat na ng role, alam ko na. At saka nanonood naman ako ng TV, naimbitahan din ako sa Senado, sa Kongreso. Alam ko na ang ginagawa dyan eh. Salita ka lang eh. Hindi naman pwedeng puro English na lang eh. Englishin ko na kaya? Hindi pwede. Okay na. Total, nandoon naman sina Bong Revilla. Sino pa yung isang artista doon na may mansion sa Pampanga? Nandun naman si Lapid eh. Maupo ka lang dyan, kikita ka na. Kalahating milyon buwan-buwan. Pwera pa doon sa mga pinap, mga akap, kung ano-ano pa. Kikita ka. Makakapagpatayo ka ng rancho, makakapagpatayo ka ng taniman, okay na. So alam niya, okay ito. Yan ang sinasabi nating with knowledge. With knowledge. May kaalaman sa takbo ng Senado. Kaya lamang misunderstood. Misunderstood. Hindi yung tama ang nasa utak niya kung ano nga ba talaga ang Senado. Kaya lumalabas tuloy, pakinggan natin ito. Mr. President, with the permission
Actual ito, actual ito, Before we continue with the indulgence of Senator Cayetano, I hope that Senator Padilla, as the sponsor, I hope that you can first accept and move first, no? So that we can move on their motion to move to accept. Remove mo pare kayo. Opo, tinatanggap ko Senador po. yan, Number 1 sa Opo, eleksyon. If you can make a motion, Hirap na hirap yung mga senador na tulungan si Padilla. the amendments in the nature of the substitute bill, Your Honor, you have to move first that the body accepts the substitute bill. I-move nyo lang po. Opo. Move muna pare kayo. Opo. I move. Englishin ko na to. tama na. Ito mo na. Yun ang senador. Alam niya kung ano ang Senado. Alam niya kung anong mga ginagawa sa Senado. Pero ang problema, na-misunderstood. Akala niya, nandurong ka lang, magsuklay-suklay ka ng bigote, mag-ayos-ayos ka ng buhok, magdamit ka ng galing sa mamahaling kuturyay. Okay na. Papwesto-pwesto ka rin, papugi-pugi ka sa camera, ayos na. Misunderstanding of the real job na dapat mong gampanan. Robin Padilla. Senate where ignorance breeds. Masakla pakinggan, di ba? Ang sakit pakinggan Mantakan mo kung buhay pa sina Osmeña, kung buhay pa sina Magsaysay, sina Recto, magagalit ang mga ito Sa mga dekampanilya itong mga ito Ang mga ito ang nagtatag, nagpundar ng edifisyo ng Senado long time ago. Especially during the Commonwealth period in the Philippines, na kung saan ng mga humawak noon ng Commonwealth Government, ng Legislative Department ng Commonwealth Government ay mga piling-pili na mga abogado sa Pilipinas. Merong abogadong doktor, may abogadong agrikulturista, pero lahat sila abogado. May abogadong di kampanilya. Talagang ang kanilang huweyo, ang kanilang knowledge, ang kaalaman nila tungkol sa legal na pagbagtas, pagbuo ng batas para sa kinabukasan ng bansa. Kaya nakaririmarim, nakasusulasok ng damdamin na meron tayong mga senador na naandyan ngayon. Misunderstanding of the position, the responsibility, the task, trabaho, kakulangan ng kaalaman. Idagdag pa natin doon sa mga may alam sana, kagaya halimbawa ni Chis Escudero. Respetado ko ang tao na ito sapagkat alam ko, kilala ko ang kanyang tatay, Sani Escudero. Naging sekretary ng agrikultura, mataas ang posisyon sa gobyerno during the Marcos time, even during Fidel Ramos time. Naging minister, naging secretary, Sani Escudero. Saludo ako sa kanya. Madalas na nakakaugnay ko siya sa programa ko nung ako'y nandyan sa Pilipinas sa DJXL. Noon pa nababanggit niya na itong kanyang anak. Although nag-aaral pa at the time, 1970s, Chis Escudero, ang ambisyon maging presidente ng Pilipinas. Ever since, ang kanyang ambisyon maging presidente ng Pilipinas. He is an knowledgeable guy. Marunong, may pinag-aralan, abogado, magaling, politiko, maganda ang kinabukasan. Unfortunately, kabilang din ito sa mga ignorante diyan sa Senado. As I've said, being an ignorant person, hindi lamang doon sa kakulangan ng knowledge, hindi lamang doon sa misunderstanding of the knowledge, but pagiging ignorante na andyan ang refusal to learn or to recognize the knowledge. Refusal. May pinag-aralan, di kampanilya talaga nag-aral pa sa kung saan abroad,
sa labas ng Pilipinas, sa legalidad, legalisasyon, etc. Anything na may kaugnayan sa legal matters, pinag-aralan, Chis Escudero. Pero kayo na makapagsasabi ngayon. Forthwith, simpleng katagang English, forthwith. Hindi niya pa maunawaan. But he knows the right definition, the right meaning of forthwith. Pero he refuses to learn. He refuses to acknowledge. Yun ang masama riyan eh. At yun ang mas mapanganib riyan. Sabi ko na nga sa mga nakalipas nating mga broadcasts, magkakaminsan ang mas mapanganib sa mga papatutuo ng katotohanan o kasinungalingan ay mismong mga abogado. Mismong mga abogado. Alam ng abogado na ang kanyang kliyente ay kriminal. Pero dahilan sa kanyang responsibilidad, tinanggap niya yung kaso eh. Babaluktutin niya ngayon ang katotohanan para mailigtas ang kanyang kliyenteng kriminal. Yun ang mas mapanganib riyan. Kung ang iyong knowledge, ang inyong kaalaman ay ginagamit na sa kasamaan o kaya sa kaaliwaswasan. Kaya nga, sabi ko na kay Mr. Chis Escudero, saludo ako rito. Malawak ang kanyang kaalaman. Pero ang kanyang pinakang malaking problema, the huge problem ni Chis Escudero, is refusal to acknowledge ang pagsasantabi, pagbasura sa tama sa katotohanan. Kapag ang Senado natin ay binuunan ng mas nakararami sa ganyan, anong kinabukasan meron ang Pilipinas? Sabi ko na nga, can they be trusted with the country's future? Mapagkakatiwalaan ba natin itong mga senador na itong mga kababayan ko sa kinabukasan ng bansa? Sa kinabukasan ng mga bata na lumalaki? Sa kinabukasan ng pamilyang nais ibuo ng magkasing-kasing? Saan pupunta ang bansa natin if we have senators composed of ignorance? Masaklap ha? Pasensya na sa katagan natin, pero yun ang ating nais na itumbok sa inyo. Doon lalo na sa mga bulag, mga pepe at saka mga bingi. Imagine kung mas nakararami itong mga tao na ito, na mga ignorante. People who has no knowledge of their position and their responsibilities. People who are misunderstood of their positions and who do not understand where they are. And people with knowledge but refused to acknowledge. Saan pupunta ang gobyerno, ang kinabukasan ng Pilipinas? Kung ang mas nakararami ay mga kagaya nito. And sad to say, asan ang record ko ng mga senador natin? Sad to say, na yun ang kalagayan ng Pilipinas ngayon. Mas nakararami ang mga bobo. Mas nakararami ang mga ignorante. The consequences of ignorance is overflowing and dangerous, panganib at nakapaninindig balahibo. Sa konteksto lamang ng politika natin, mga kababayan, kung wag na sa personal, sa konteksto na lamang ng politika sa bansa, especially among those who are in the position of power, those who are leading the country, isipin mo na lamang, dito lang muna tayo sa Senado, isipin mo kung ang mayoriya nito, isipin mo ang lakas ng 2/3, 16, 18. Isipin mo ang lakas ng 18 sa mga senador natin kung ang mga ito ay mga ignorante.
Saan ang punta ng gobyerno ng Pilipinas? Isipin mo kung ang nakararami, mayoriya nito, especially in decision making, ay mga nabibilang sa mga ignoranting mga senador natin. Ano ang kinabukasan ng Pilipinas? Ano ang kalalagayan ng equality before the law? Ano ang kalalagayan ng katarungan, justice before the law? Ano ang kinabukasan ng political system ng bansa kung diyan sa Senado ang nakararami ay mga bobo, mga ignoranteng mga senador? Ito pong tingnan na lamang natin ang halimbawa, yung mga nagaganap ngayon. Issue ng impeachment ni Sara Duterte. Dito lamang makita ninyo. Sino ang mga bobo, mga ignorante sa kanilang mga pwesto na namamayagpag sa Senado ngayon? Sa kaso ng impeachment. Number one, nakikita ng taong bayan, hindi mapasisinungalingan, hindi maisasantabi, hindi matatakpan ang konsepto na si Mr. Chessy Escudero ay minamanipula ang direksyon ng impeachment ni Sara Duterte. Tao na mismo yan. Mismong konsepto ng tao. Tingnan ninyo ang mga surveys, bayad man o hindi ang mga surveys na ito. Marami ang nagnanasa, ituloy ang impeachment. Pero sa mga nakakita natin, asa na. Hindi ko na kailangang i-detalye dito sa programa ko ngayon kung saan na nanduroon ng impeachment ni Sara Duterte. Sabagat ito ay parang ping-pong, parang baseball, parang basketball, pasa-pasa na lamang. Kung saan mapunta, okay na. So, itong sistema na nagaganap ngayon ay pagyurak, paggahasa. Hindi lamang sa ordinaryong tao, kundi mismong sa saligang batas. For the people, of the people, by the people. Dapat ginagahasa ngayon ng Senado ang impeachment ni Sara Duterte. Epekto ng talamak at mayoriyang ignorante sa loob ng Senado. Naandyan, nakita naman ninyo, masahol pa kay Robin Padilla ang akto ni Bato de la Rosa. Kailangan ibasura na. Wala nang hearing pa. Basura na ang impeachment na ito kay Sara Duterte. Sa kabila ito ng mga katotohanang inihahayag ng mga matatalino sa batas. Ang sigaw ng mga nakakaalam, mismong ang samahan ng PhilConsa, yan ang samahan ng Philippine Constitution Association of the Philippines, Philippine Constitution Association, PhilConsa, maging sila ay nababahala sa takbo ng Senado sa issue ng impeachment, sabagat pinamumugaran ito at mayoriya ang mga tanga, mayoriya ang mga ignorante sa Senado. Base sa definition na sinabi ko na sa inyo kanina, PhilConsa na mismo ang pinaninindigan ng balahibo sa takbo ng impeachment ni Sara Duterte. Mga constitutional experts ang mga ito, hindi mga pipitsuging mga tao ang mga ito. Ang mga ito ay may malawak na kaalaman pag-unawa sa saligang batas ng Pilipinas. Nagsunog ng kilay para matutuhan ng mataimtim ang legal at illegal, ang dapat at hindi sa pagpapatakbo ng gobyerno. And now, meron tayong Chessy Escudero na humahawak sa kapa
ni Bato de la Rosa. Ang masaklap pa nito, tingnan ninyo ang samaan ng politika, mismong kapatid ng presidente ninyo, Amy Marcos, in order to preserve her political future, kahit na duraan niya ng duraan araw-araw ang kanyang kapatid na presidente ng Pilipinas, walang balay sa kanya yon. Ang importante, nakikita niya sa bolang kristal na may pag-asa siyang manatili sa politika kung kakapit siya sa palda ni Sara Duterte. Kahit nayurakan pa ang saligang batas. Constitution expert, Attorney Christian Munsod. Pakinggan natin ang kanyang mga kataga na tinuran tungkol dito sa mga ignorante sa Senado. Who don't study, right? I mean, let's look at it this way. Sandali. Ulitin natin, maganda yung mga hindi nag-aral o mga nag-aral pero mga ignorante. Pakinggan natin si Munsod. You cannot talk sense to people who don't study. Aray, ang sakit niyan. Unang hibla ng kataga ni constitutional expert Christian Munsod. Isa sa mga bumalangkas ng 1987 Constitution. Mahirap makapag-argumento sa isang ignorante, sa isang bobo. Mr. Christian Munsod, sorry pare ko, ulitin ko ulit yung sinabi mo sa bakat yan ay nakatitiim sa damdamin. You cannot talk sense to people who don't study, right? To me, they must look at it this way. Yung impeachment, yung Article 11 of the Constitution on impeachment process for specific government officials, that those are protections for the people. The sovereignty in our Constitution resides in the people, and all government authority emanates from them. So all government officials appointed or elected are servants of the people or they're agents of the people who have the sovereignty. Now, we needed this Article 11 on impeachment in order to remove from government and disqualify them from public office people who have betrayed the public trust. Exactly. Because public office is a public trust. And for crimes of treason, violation of the Constitution, graft and corruption, other high crimes, but betrayal of public trust. What I'm saying is that they look at it from a different angle. Article 11 and impeachment is there to protect the people from government officials who are not exercising their powers correctly, and therefore they cannot stop the process where it is the people, the principals. You see, the people are the principals, and the government are just their servants and agents of the people. They cannot stop the process to protect the people. The government is the principal. Itong mga senador ay mga tagapagpatupad lamang ito sa mga naaayon sa ating saligang batas. Forthwith, hindi maintindihan mismo ng inyong presidente ng Senado. Saan patutungo ang inyong bansa, mga kababayan ko? Issue ng impeachment. Bakit nagkaroon ng issue ng impeachment? Bakit binutuhan ng 215 na mga kongresista? Sabagat matindi. Siguro naman alam ninyo ang prosedimyentong nangyari, mga hearing ng Kongreso for many months, na kung saan may mga nahantad na mga pangalan na wala sa mga listahan, wala sa PSA, mga pangalan na hangong sa mga delata. Ano ang mga issues? Bakit lumantad ang mga pangalan na ito? Mga kaso, mabibigat, na dapat sagutin ni Sara Duterte, dapat malaman, maliwanagan ng taong bayan na pinaglilingkuran ng saligang batas ng Pilipinas. That is the reason we have a government.
that is of the people, by the people, and for the people. And we rely on the strength of the Constitution of the country. Anything less than that is unacceptable. Tingnan ninyo ito, mga issue. Betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, and other high crimes. Ito ang linabag ni Sara Duterte, kaso numero 1. Alin ang mga ito? Base rito sa sinabi niya na burbur, contracting an assassin and plotting to murder or assassinate the incumbent president, the vice president, and the Speaker of the House. Matino bang klase ng tao ang mga ganito? Meron bang matinong isip ang ganitong namumuno sa bansa? Baka kailangan ito ng doktor. Masuyod ng gusto ang laman ng kanyang utak, saan ka nakakitang vice-presidente pa man din ninyo. Bakit ko nasabi kriminal siya? Pakinggan natin. Basahin niyo yung kaso niya sa United States of America. Sinungaling, presidente. Double whammy pa. Hindi lang siya sinungaling. Hindi pa siya marunong maging presidente. Nagpresenta ka na magiging presidente ka. Tapos, hindi ka pala marunong. Ito na, pakinggan ninyo. Huwag ka mag-alala, ma'am. Pakinggan ninyo. Ito ang dapat. Security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Nagbili na. No joke, Pag no namatay joke. ako, sabi ko, huwag ka tumigil na hanggang hindi mo mapatay sila. Natakan mo yan, ha? Ang utak nito, unfortunately, hindi lamang dito ko narinig itong patay. Simula sa kanyang tatay na nandoon sa The Hague, hanggang sa kanya, sabi nga ni Rodrigo Duterte, ingat kayo sa anak ko, mas masahol pa sa akin yan. Patay! Huwag kang mag-alala, ma'am. Nagbili na ako. Patayin si Marcos, patayin si Lisa Araneta, at patayin si Martin Romualdez. No joke. No joke. Sara Duterte ang inyong vice-presidente. Hindi ba dapat sa isang matinong bayan dapat nating malaman talaga ang detalyado at husgahan kung tama o mali ang gawin na ito ng inyong vice-presidente. Ikalawang kaso, betrayal of public trust, graft and corruption, misuse, malversation of confidential funds appropriated to the office of the Vice President and the Department of Education. Hindi magaan na issue ito. Mabigat na issue ito sapagat pera ni Juan de la Cruz. Maaaring yung mga bulag, pepe at bingi, hindi nila nararamdaman ang nakakaltas sa bulsa nila sapagat baka sila'y nandaraya sa pagbabayad ng income tax. Kung hindi man sila nagbabayad sa income tax, pera pa rin ng taong bayan sapagat bawat bili mo ng anumang bagay na kailangan mo sa buhay, may buwis yan na kinakaltas ang gobyerno at ito ang isa sa mga ninanakawan ng sinumang balasubas sa pamahalaan. Yung mga imported ninyong mga produktong nabibili galing sa China, liban doon sa kinikita ng mga balasubas na mga importers at mga smugglers, may tax pa kayong binabayaran riyan para kay Juan de la Cruz upang nakawin ng mga ganitong uri ng mga public servants natin. Misuse, malversation of confidential funds. Hindi biro itong kaso na ito. Pakinggan natin ito. Biro ba ito?
Sa kumpirmasyon ng PSA, 405 sa 677 ng mga pangalan sa resibo kung saan ginamit ang confidential funds ng Department of Education sa ilalim ni Vice President Sara Duterte ang walang records sa kanilang database. Ito ang inihayag ni House Committee on Good Government and Public Accountability Chairperson Manila 3rd District Representative Joel Chua. Tayo po ay sumulat upang isumite ang 677 pang pangalan na nakalagay sa acknowledgement receipt ng DepEd. Tayo po ay binigyan ng tugon ng Philippine Statistics Office dated December 8, 2024 at dito sinasabi na out of 677 individuals, 405 o walang record sa birth certificate o pwede nating sabihin na non-existent. Bukod dito, ilan pang umano'y irregularidad sa mga resibo ng confidential funds ang nasilip ng House panel. Kabilang na ang mga resibong may recipient na Alice Crescencio, isang pangalang may magkakaibang pirma at nilagdaan umano sa iba't ibang lokasyon. Similar to our friend Kokoy Villamin, Mr. Chair, there were 3 different signatures. Kapansin-pansin din po rito, Mr. Chair, na si Miss Alice, apparently, according to these ARs, were in different parts of the Philippines. Pinirman niya, nung una, nasa Pasay City siya. Pangalawa, pumirma siya, nasa Iligan City, sa Mindanao. At doon po sa ang aking probinsya, sa Lanao del Sur. Pumirma din ho siya doon. Baka nandun din siya according to the acknowledgement receipt. Gayun din ang mga resibong may recipients na ang pangalan ay Sally at Sheila. Magkaibang pangalan pero tila iisa ang pirma. These are 2 different persons, Mr. Chair, from 2 different addresses. However, they have the exact same signature with exact same strokes. At baka isang tintang ballpen ang ginamit, Mr. Chair. Sinilip din ng resibong ang recipient ay isang Milky Sequoia. The 2 acknowledgement receipts, both in the name of Milky Sequoia, both had done on the same day. Same po pinirmahan on the same day, same address in Zambales, and using the same pen. However, have totally different signatures. Nasa 2,000 recipients naman ang confidential funds ng OVP ang hinihintay pa ang resulta ng PSA verification. Nakakita ninyo, yan ba ay mga simpleng bagay na pwede na lang nating isantabi? O kaya pasok sa kaliwang tenga, labas sa kanang tenga? Yung ba ang dapat attitude natin, mga kababayan ko? At hindi lamang yan, kaso numero 4, Sara Duterte. Dapat ito ay mabulatlat ng husto. Sabi rito, culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust. For the reasons that follow, amassing unexplained wealth and failing to disclose all her properties and interests in properties and her statement of assets and liabilities. Unexplained wealth. Ito'y binanggit na natin, hinahanap ko sana yung file ko dito, kaya lamang natabunan niya tayo. Mga detalye ng mga property sa kanyang pangalan. Saan galing ang mga ito? Milyong-milyong mga deposits. Siguro dapat din natin malaman kung ano ang talagang laman ng sinabi ni Antonio Trillanes na milyong-milyong mga deposits every quarter galing sa mga tao na hindi kapita-pitagan ng mga characters. Droga, sa madalit sabi. Siguro malaman natin ang mga ito. Hindi ba na dapat lamang na merong impeachment case nang maipresenta ang lahat ng ito at mabigyan ng tamang hustisya, tamang pagtitimbang-timbang sa mga ebidensya. High crime of murder and conspiracy to commit murder. Ito mga kaso na involved pa rin ng Vice Presidente dahilan sa mga kaso na kinasasangkutan ng kanyang tatay. Nakaakibat sa operasyon ng kanyang pangalan ay nasasabit. Ilan lamang ito, mga kababayan, kung sa mga issues, mahaba pa ito eh. There are several cases na kasama roon sa impeachment na nakaatang laban sa kanya, na pilit na isinasantabi ng ating mga
magigiting na mga ignorante na mga senador. Masaklap. Masaklap, there must be a trial. This is a must para maungkat natin kung totoo hindi ang mga akusasyon na ito kay Sara Duterte. Kaya dito lamang, sabi ko na nga, masaklap lamang na tingnan kung, at mapanganib sa taong bayan, kung mangibabaw itong mga ignoranteng mga senador. Those senators na alam ang issue, pero pilit na nagbubulag-bulagan. Mga senador na walang alam sa kaalaman. At mga senador na hindi naiintindihan ang kaalaman. Kapag mayoriya ang tumakbo rito, kagaya ng mga nagaganap ngayon, na ginagawang ping-pong ang impeachment, sabagat pinatatakbo ng mga mayoriya ng mga ignoranting mga senador, mapanganib sa taong bayan. Ito lamang na motion na ito, motion dito, motion doon, na parang mga bata na ginagawang sarsuela ang prosedimento ng Senado. Motion dito, motion doon. Ano ang sabi ni Justice Secretary, Supreme Court, former Supreme Court Justice Antonio Carpio, sa mga motion na ito? Unconstitutional, taliwas sa saligang batas. Kaya lamang ito ay nangingibabaw dahilan sa mayoriya ng mga senador na nagpapatakbo ngayon sa Senado ay mga ignorante. Mga walang alam, may alam na hindi nauunawaan ang kaalaman, at may mga alam na pilit na binabaluktot ang kanilang kaalaman. Kaya sabi ni Justice Antonio Carpio, unconstitutional ang mga motion na kagaya nito. Well, there is a motion by Senator Judge Bato to dismiss the case that will be unconstitutional because the Constitution requires the Senate as an impeachment court to hear and decide the case, forthwith to decide the case, and there is no provision there which says that they can dismiss it without a trial. It says shall forthwith proceed with a trial and then decide the case. They should just hear the case, call the witnesses, get the documents presented, and then decide it to dismiss, to acquit or convict. But they cannot make a judgment even before hearing a single witness or seeing a single document. That will be grave abuse of discretion. I mean, that's a denial of due process to the prosecution. Yan ang tinig mismo ni dating Supreme Court Justice Antonio Carpio. Dito ako sumasandal sa mga taong ganito sabagat sila ang tunay na may mga kaalaman. Napakinggan ninyo ang mga tinig ng mga ito. Marami pang iba. Sabi ko na nga kanina, maging ang PhilConsa na kung saan ay namumugad ang mga taong may malawak na kaalaman sa saligang batas sa konstitusyon ng bansa, maging sila ay nangangamba ng husto, naninindig ang balahibo, gawa sa sarswelang nagaganap ngayon sa Senado. Mismo ang tagapangulo nito, dating former Supreme Court Justice Renato Puno, ang nagsabi na ang impeachment court ay kailangang isulong ng walang tigil ayon nito sa kautusan ng saligang batas. Sabi ni Puno, the action raises grave constitutional question and challenges the integrity of the impeachment process. Yun ang babala ng pamunuan mismo ng PhilConsa, Philippine Constitution Association. Nangangamba sila sa sarswela na nagaganap ngayon sa Senado. Sabi niya, the accountability of public officials cannot be overstressed and must never be evaded
through procedural artifice. Kumbaga, mapanganib na inaabuso ngayon ng mga ignoranting mga senador ang prosedimyento kahit na ito ay nakahantad na taliwas sa iniuutos ng saligang batas. Para sa akin, grave abuse of discretion. Matinding pang-abuso, panggagahasa ito sa mga desisyon na ipinagkakaloob ng ating mga kapitapitagan na mga bubong senador. Ang problema nito, kahit na ano pang katagaang sabihin natin dito, kung ang taong bayan ay tahimik, walang mangyayari. Kaya sabi ko na nga, ang katahimikan, the silence of the Filipino people is not an option. Hindi ho ito pwede ang maging tahimik tayo. Ang paglakbay natin patungo sa judgment, sa desisyon, sa kaso ng impeachment na ito ni Sara Duterte ay hindi pwedeng itigil. Hindi pwedeng ibasura. Hindi pwedeng ipahinga. Kailangang tuloy-tuloy ito hanggang sa tunay at final na desisyon para sa taong bayan, for the people, of the people, and by the people. Kailangan walang disruption ng trial. Walang mga motion-motion ng trial. Kailangan ito'y ituloy ayon na rin sa pangangailangan ng ating taong bayan. Mapanganib ang kinalalagyan ng Pilipinas ngayon sapagat nakataya rito ang hinaharap ng taong bayan. Mapanganib sapagat ang ignorante na mga senador, kung ito ay mangibabaw, nakararami sa madalit sabi, nanganganib ang political system, ang sistema ng politika diyan sa bansa. Mantakin mo, kung ang bumabalangkas na mga batas ay mga bobo, mantakay mo kung ang mga bumabalangkas ng batas sa Pilipinas ay personal ang intereses na nangingibabaw. Mantakin mo kung ang mga bumabalangkas ng batas sa Pilipinas ay pinangingibabawan ng mga tao na hindi para sa taong bayan, kundi alalay, alipin ng mga dinastiya sa bansa. That is dangerous to the Filipino people. Mapanganib ang ignoranteng mga nagpapasa, bumabalangkas ng batas ay isang cancer, isang sakit na dapat nating gamutin na sa maagang panahon. The ignorance of our lawmaking body is too dangerous to the political system of the country. Yung mga sinabi ko kanina na mga ignorante, the Senate, where ignorance breeds today, is too dangerous for the future of the Filipino people. Tandaan po natin yan, mga kababayan, kung sapagkat yan ay hindi biro. Kung tayo ay mananahimik at magpapatianod na lang tayo, bayaan mo na yan, bayaan mo sila. Problema nila yan. Hindi ko nila problema yun eh. Problema ninyo yun. Problema yan sabagat ang tumatakbo sa likod ng mga bulag, mga ignoranteng mga senador na ito, ang anino sa likod ng mga yan ay mga dynastiyang pamilya. For example, Bongo. For example, Robin Padilla. For example, Ronald Bato de la Rosa. Saan nakasandal ang mga ito kaya may lakas ng loob silang bumunganga sa Senado? Dynasty. Kaninong dynasty? Rodrigo Duterte dynasty. Kaya ngayon, sapagkat tahimik tayong mga Pilipino riyan sa Pinas, namamayagpag ang mga dynasty. Ngayon lamang may mga bago na tayong dynasty. Naandyan yung mga dynasties na mga Tulfo, mga dynasties na mga Villar, mga dynasties ng mga Cayetano,
mga dynasties ng mga estrada. Dumarami na. Ang masama pa nito, ang mga ito, nasa Senado, mga kapitbahay. Nasa Senado ang mga dynasties na ito. Kaya kung yung ignorance breeding in the Senate is a little tamed, ngayon hindi sabagat meron silang nourishment, meron silang abuno, meron silang pampataba. Ang pataba na ito ay ang dynastiya sa kanilang likuran. Kaya ngayon, sabi ko na nga, mga bago, yung mga dynasty na mga Marcos, nandyan. Mga dynasty na mga Villafuerte sa Camarines Sur, nandyan. Namamayagpag. At kapag ubayan natin ito at pinabayaan natin ito, kung ang mga Pilipino will always be silent. Sabi ko na nga, it's not an option now. Hindi na po yan pwede nating ipairal, manahimik. Kailangan magsalita tayo. Sa lahat ang kinabukasan ng mga mamamayan natin, ng mga kabataan natin, diyan ay nakataya. Inside, Guro-Guro, Opinion, and Saturday Live. Pag-isipan po ninyo mga kababayan ko, the Senate today is where ignorance breeds reality. Pakinggan si Terrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Yan ang ating pakikipag-ugnayan sa ating mga mahal na mga kababayan, mga mamamayan, mga dugong mga Pilipino. Ugnayan, pakinggan! Bilang isang paglilingkod natin sa ating mga minamahal, Public Service. Yan ang tinig ng ating mga tahimik na mga mamamayan. Tinig ng Pilipino. Para sa Pilipino. Para sa mga nagmamahal sa ating kapwa at sa ating mga karubuhay. Sa bayan ko. Dito